Sally and public. Kaya nung lumabas po yung issue ng flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-mali ang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang, alam pa namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin, eh hindi po tumagal po sa kanyang trabaho. Doon kay Sergeant Cutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Kasi sir, nakangiti. Yung pumuwang release ng perang yun, para sa specific na yun, sa pagpapakidnap kay Tatay Ligo. With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. All. Jen Morales na po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Barangkor. Ayon doon kay Sergeant Cutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang ano doon, katulad ninyo, galing din ako doon sa serbisyo. At sa kabilang doon sa mga dinahanan ko, pala intelligence unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito doon sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With due respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel-trained or he is Intel-trained. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny whether any or all of them underwent intelligence training. Huwag na lang. Attorney, pinakalas ko, pwede mo pa magsalita isa sa kanila kung ano yung nararamdaman na since alam nila na yung pera dinideliver nila galing sa korupka, papunta ng korupsyon, ano po pakiramdam nila habang ginagawa yung mali kayo sa kanila? Pwede po magsalita isa sa kanila po para maunawaan mo kung ano yung essence na lumabas sila kayo at bakit ngayon na. Pinakamatanda sa kanila. Good morning po. Ako po si John Bulo. Ganito po kasi ang nangyayari sa yung since nung kami ay nasa kay Boss Sally and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Sally and family. Kaya nung lumabas po yung issue ng flood control na yan, doon namin po napagtanto na yung mga mali-mali ang pera na yan namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno
ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang, alam pa namin yan, siguro naman, bawat isa po sa amin, eh, hindi po tumagal po sa kanyang trabaho. Kami po yung pag-utusan lamang yan sa mga ganyan namin trabaho. Kasi pati pong trabaho namin yan. Pakiramdam po namin mga ngayon na talagang napakasama bilang isang ama para sa aking mga anak na napapanood ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa atin sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para may sana po kung matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Ako po, sana ako na magpapalala. Sana din isa din po sa kanila or ilan sa kanila ang makasagot din po sana. Ano po ang malaking pagkakaiba ng administrasyon ni PRRD sa administrasyon ngayon ni Bongbong Marcos na kayo rin po ay nakapaglingkod? Malaki po ang diferensya. Nung si PRD po ang nakaupo. Nung si PRD ang nakaupo bilang presidente ng Pilipinas, makikita po natin na yung mga anak natin ay free silang dumaan sa kalsada kahit ginagabi sila. Wala pong nangyayaring masama. Pero ngayon, napakatindi. Ultimo bata, nire-rape ng mga animal na mga punyata, mga rapist na yan. Mga adik. Lumantad na lang ng mga adik. Wala nang upo si PBBM. Wala po. May malita po bang nandito sa dating administration at Wala po. Last but not the least. Pang-huling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga texts at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kami mga pumasok na mga pananakot na text messages. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.